Ito ang ating bagong rifle WE M4 CQB. Napakabigat nito mga ka-airsoft. Solid ang bigat nito. Ayan. Napakalakas. Kita mo yung bolt niya, gumagalaw talaga. Napakaganda. Ang lakas. Kita mo yung braso ko nangangatal. Boss Joji TV. Hello mga ka-airsoft. Ayan. Magandang araw sa inyo lahat. Gaya ng pinangako ko, mag-video ko nung meron ulit ako isang video, sabi ko sa sunod. So ito na yun. Ito ay ang aking bagong biling rifle. So yan, i-unbox natin at gagawin din natin ng review. Papakita ko sa inyo kung anong meron sa rifle na ito. So ito ay ang WE M4 CQB. Ito ay gawa ng WE made in Taiwan at CQB, yung haba niya ay CQB. Baga maiksi lang kasi ito eh. Yan tawag dito ay CQB at gas type ito. So tara, pakita ko sa inyo kung ano yung tsura nito. Gas type. Makita. Kasi ng box. Yan. Ano ang tsura niya? Susibo. Manual. Mamaya ko papakita. Ayan. Lalabas natin sa box. Ang box. Yan. Kasi may kasama sa box na ito yung mga talas. Halos gusto mo may talasin. Yung pang-pagpura. Ito nga magazine. Saka yung baby loader. Ang karga sa magazine. Ito ay strap. Hindi ko sama. Pinili ko na lang sa walay. May ano yan. Ano lang box. Yan. Ito ang ating bagong rifle WE M4 CQB. CQB ang tawag pag maiksi lang itong barrel. Pag mas mahaba na, na yun. M4 RIS. Yun. Ito ay CQB. Medyo maiksi lang siya. Ang katumbas ito sa mga parang bed thermalite. Kung alam niyo yung M14, M16. Diba may M16 na maiksi. Ang tawagin yun ay baby thermalite. Parang ganun ito. Mahilig kasi ako sa maiksi lang na ayoko ng masyadong mahaba. Ito nga lang maiksi, ang bigat na. Ano pa yun sa mahaba? Napakabigat ito. Napakabigat. Mamaya, titimbangin natin para makita nyo kung gaano kabigat itong rifle na ito. Yan. Yan, ito siya. Yan, ito ay gas type. Anong kagandahan ng gas type? Sa battery type. Yan. Ang gas type ay parang totoong baril. Kasi pag umuputok, may recoil. Tinatawag may recoil. So, yun ang kagandahan nito. Yan. Mamaya, ite-test fire natin. Akin lang munang i-review sa inyo itong rifle na ito. Yan. Ang bat niya ay retractable. Yan. Pwede siyang pahabain. Pwede pa ulit mas mahaba. Halimbawa, medyo yan.
Para pag nagsipat ka, yan. Yan. Kung gusto mo na mas magsipat, yun. Diba? Ang ganda. Ito ang kanyang magazine. Yan. Diba? Ganda. Ang kulay niya ay tan. Tan color. Oh. Yan. Ganda. Ang tan color ay kalimitan doon makikita sa mga US Army, US Navy, sa mga ibang bansa po, mga ganitong kulay ng kanilang baril. So doon siya kinopya. Yung kulay na tan. Kalimitan kasi dito sa atin, black lang. Yan. Yan, ito. Kita nyo naman kung gaano kaganda. Yan, napakabigat. Napakabigat nito, mga Airsoft. Solid ang bigat nito. Yan. Halos lahat yan metal. Ito lang ang itong bat, plastic. Saka ito palang handle. Itong handle, plastic. Pero lahat siya, pati magazine, ang bigat. Yan. Ito nga palang gas type ay kinakasa. Hindi siya puputok pag hindi mo kinasa. Hindi katulad dun sa mga battery type. Yung battery type ay hindi kinakasa. Basta pag nabuhay mo yung ano niya, yung battery niya, ay di diretso putok na. Ito ay hindi. Ito ay kinakasa. Bukan natin ikasa. Alisan lang natin ang magazine. Pumutok. Ayan o. Diba? Kinakasa. Ayan. Ang ganda. Ayan. Medyo maganda siya compare kay gas type. Kay battery type pala. Kaya lang, ay maganda rin ang presyo. May kamahalan ito kaysa sa mga battery type. So, yun. Yan ha. Kita nyo ha. Ito ang kanyang magazine. Nagtanong ako ng magazine ito. Napakamahal. 2.8. Parang magazine lang. Di katulad kay battery type. Ay kano nga ba tinanong ko? Parang 1.5, 1.6, mga dyan. Hindi. Mura lang. Mura lang palang magazine ng battery type. Parang mga 600. 600. Ang sinasabi ko pala sa pistol. Sa pistol, 1.5. Yung gas type na pistol. Yun. Ito ay 2.8. Yan ang kamahal. Ito kasi, ang karga lang ng bala nito. Kaya kung maglalaro ka ng practical shooting gamit itong gas type, ang bala nito sa mga 30 rounds lang. Kailangan marami kang extra magazine para kung marami kang babarilin, hindi ka maubusan. Change mag ka na lang. So, yun. Yan ang kaibahan ng gas type. Konti lang ang kargang bala. So, yun. Yan. Hindi katulad ng nandito din yung aking battery type. Wait. Yan, ito. Ito ang aking battery type. Yan. Ang magazine nito, yan. Ang magazine nito, mura lang, 600. At marami naman laman ito. 300 rounds. Pang marami ang putok. Hindi katulad kay gas type. Ay ano lang, 30 rounds. Balik tayo sa ating si gas type. Oh. Yan. Diba? Naikasa ko na ito. Ayun, pumapaltik. Oh, wala na. Yung hammer niya pumapalo. Oh. Papalo ang hammer. Ayun. Wala na. Naka-hammer down na siya. Kung tawagin doon hammer down. Okay. Kita nyo ha. Ngayon, subukan natin
kargahan ng bala ito. Sa totoo lang, mula nung pagkabili nito, doon lang tinesting sa bilihan. Parang isang buwan na nakakalipas kasi sabay itong binili nung aking nireview nung nakaraan, yung M92 Beretta. Parang May 16 binili yun. So, yung June na, June 21, ngayon ko lang titising ulit yung balahan at papupurin. Kaya, parang, nga pala, ito pang isa. Ang bala nito ay hindi masyadong maselan kasi itong baril na ito. Hindi ni-request sa kanya yung bala ng yung ginagamit kay ito. Ito. Kasi ito, yung binabala ko dito ay ito, DER na bala, made in China. DER, 0.20 grams dito. Pero ang bala nitong Vegas type ay Parsan na made in Taiwan din. Alam mo ba ang balang ito kung gaano? 250, 4,000 rounds. Itong Parsan 500, 4,000 rounds, 4,000 rounds din lang na 0.20. Parehas lang sila ng bigat. Pero dising mahal. Sing bigat pero dising mahal. Mas mahal ito. Kasi maselan ang gas type. So hindi mo siya pwedeng balahan ng kung ano-ano lang. Kailangan yung quality rin na bala. Ayan. Parsan. Medyo magastos. Magastos ang baril na ito. Bakit magastos? Gas type siya. Tama. Sa pa nga pala. Bukod sa bala, ginagamitan din siya ng gas. Pero hindi itong gas. Yung mas malakas. Ito ang gagamitin natin dyan. 14 kg. So yung malimit kong sinasabi na yung 14 kg ay hindi pwede sa pistol. So pang rifle lang siya. Ito yun. Ito sa rifle na gas type. So ngayon ang 12 kg kasi para pwede lang dito sa mga pistol. Itong 12 kg. Pwede rin naman gamitan ng 14 kg ang rifle, ang pistol. Kaya lang, hindi, sabi ko nga, masyadong malakas. Baka maagang mag-retiro ang inyong baril pag laging gagamitan ng 14 kg. So, dapat 12 kg lang. Ang 12 kg na may malakas na eh. Kaya lang, kung talagang hindi ka makontento, hindi gamitan mo ng 14. Kaya lang sabi ko nga, baka hindi magtagal ang iyong baril pag laging gagamitan ng 14 kg. Kasi napakalakas ng 14 kg. So, yun. Ngayon, ang gamit sa kanya na gas type ay 14 kg. So, lagyan natin ng gas. Okay, lagyan natin ng gas, lagyan natin ng bala. Medyo maano lang tong lagyan ng bala. Ang gas, madali lang. Yan. Lagyan natin ng bala, 10 seconds. Yan. Okay. Tapos, bala. Gagamitan siya ng BB loader. Sino ba yun? Ito. Tuturuan ko kayo kung paano magkarga ng bala sa ating rifle. So, kailangan tatanggalin muna ito. Hindi siya katulad kasi doon sa sinasabi ko nga doon sa battery type. Bubuhos mo lang sa loob. 300 grams tapos na. Ito hindi. Medyo napakahirap. Yan, tatanggalin mo muna ito. Ito magtutulak dun sa bibis pa loob. Lalamanan muna natin ang bala. Bibilangin lang natin kung ilan. 1,
Ano ba? 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19. 19 piraso. Ito ka. 19 piraso. Ipapasok mo siya dyan. Meron siyang yan. Tapos, didiinan natin ito. Ayun na ha. Sabi ko nga, hindi ko pa ito nalalagyan. Medyo nangangapa pa tayo. Ayun na, wait lang ha. Mali. Yun. Mali pala ang tapat. Yan. Yun. Didiinan pa ilalim. Yun. Pumasok na. Bali yun ay 19. Nalaglagan 2. 17. Si 17 yung pumasok. O dagdagan pa natin. Gawin natin at least siguro mga 25. 17, 18, 19. Wait. Mali. 20. Yan. 25. Dagdagan ko pa. 25. Medyo musisi. Yan. Ang magkarga nito, bala. Okay. May bala na. May gas na. Testingin natin. Paputokin na. Pakita ko sa inyo. Gaano kaganda. Iakit natin ang ating mahiwagang kahon. Yan. Okay. Okay. Ano? Sakasan natin. Okay. Nakakasan na. Masyado nakatutok tayo sa kahon. Wait lang ha. Lalayo ko. Ayan. Pinatong ko na lang para hindi nakatutok sa ating mukha. Okay. Panoorin nyo. Semi-auto. Firing. Ayan. Kita mo lakas oh. Kita mo yung aking braso ay gumagalaw sa lakas ng recoil. Oh. Ayan. Napakalakas. Kita mo yung bolt ano niya, gumagalaw talaga, tamo. Ayan oh, lakas, di ba? Subukan natin ng full auto o yung rapid fire. Kaso lagay ulit tayo ng bala. Kakaunti na yan. Okay. Babala ulit tayo. Hindi ko na kinakat. Para makakita niya. Isa na lang natin. Yan.
Full auto. Ito sa adjacent. Okay. Okay na. Inyo ha. Firing. Oh, lakas. Umusok pa. Ang dulo, umusok. Oh. Okay. Diba? Napakaganda. Ang lakas. Kita mo yung braso ko nangangatal. Kalakas. Yan ang sinasabi ko. Kung gaano kaganda ng gas type. Diba? Parang tunay. Parang tunay na baril. Pati ang bigat, sobra. Mas mabigat pa ito dun sa isa kong yung sa aking battery type. Subukan natin timbangin ang makita niya. Sama natin magazine. Timbangin natin, gaano ba ito kabigat? Paano ng kilohan? Timbangin natin. Yan o. 3 kilo at 1/4. 3 kilo at 1/4 ang kanyang timbang. Yan ang kabigat niyan. Diba? Yan ang kabigat niyan. I-imagine mo na lang yung 3 kilo at 1/4 na bigas. Hawakan mo. Ganun siya kabigat. Subukan natin timbangin ito. Ito ay battery type ko. Yan o. Puno pa ng accessories to ah. Lampas lang ng konti sa comfort. 3 kilo at kulang-kulang 3 kilo at kalahati. Siguro nagpabigat na rito yung accessories. Diba? Accessories. Okay. Diba naman natin. Sipin mo yan. Wala pang accessories. 3 kilo at 1/4 na. Paano pa kung may lagyan mo yan ng scope, laser, flashlight, mga ibang accessories. Lalo nang mabigat. No? Yan. Yung kagandahan nito. Para ka may buhat na tunay na baril. So, although mas mabigat naman talaga ang tunay, pero ito, halos ganun na rin kabigat. Tuturo ko sa inyo, paano ba to i-dismantle? Napakabilis, napakadali lang. Diba? Kung paano kalasin yung tunay na M4, ganun din ito. Didinan mo lang ito, itong kulay, parang maitim na ito. Napakabilis lang ito. Pag nga lumubog na yan, hahatakin mo naman dito sa kabila. Oh, yun na. Oh, yan. Diba? Kalas na. Oh. Yan, may hiwalay pa rin ito. May lock pa rin siya dito. Ito. Tapos medyo matigas. Ayun. Tulak ko na pala. Oh. Tulak pala. Kalasin ko na rin. Yun, no? Di ba? Parang tunay. Lagas-lagas na. Yan. Susunod, gagawa natin ito na paano nilalangisan kasi nakakalas to. Nakakalas to lahat. Tuyo rin, no? Wala din siyang kalangis-langis kasi nga bago pa. So, kakalasin din natin yan. Susunod, gagawa natin ng review. Kung paano mini-maintenance ang M4. Kaya lang sa sunod na kasi haba yung ating video. Okay. Bubuin ko na ulit.
Ayan. Mabilis lang, no? Oh. Okay. Diba? Tapos na. Pwede na. Nag-lock. Nag-lock. Wait. Bakit? Okay. Okay na ulit. Diba? Ayun. Hammer down. Yan. Ngayon yung gano'ng kaganda yan. Yan. Ito ang aking pinagmamalaking bagong-bagong rifle M4 CQB. Okay. Ayan. Ipakita ko na. Ito nga pala nakakalas din. Ito. Ito. Kung gusto mong lagyan ng scope o yung tinatawag na red dot, tanggal yan. O yun. Tapos dito siya ilalagay. Kaya kapit siya dito. Sunod. Yun naman ang pag-iipunan ko, yung mga accessories. So, every time na may mabibili ang accessories, gagawa natin ng video. Para sa mayroon din ganito, makita nyo kung gaano kaganda pag may accessories sa inyong rifle. Ano? Okay. Pabalik lang muna natin ulit. Yan. Okay na. Nakita nyo na. Kung gaano kaganda. Yun. Sa ngayon, ito na muna ang ating video sa araw na ito. Ang aking M4 CQB. Okay, wala na akong siguro may dagdag. Ay, ito pa. Dadagdag. Pumili ako ng gun bag. Yung panalan. Balot pa. Para dito. Kasi para sa yan. Lawas ng konti. Yan. Yan. Yan ang kanyang gun bag. Ngayon, okay. Ito na ang tanong. Magkano? Okay. Wait lang ha. Ito ang laging tinatanong at paboritong itanong ng mga nanonood ng aking mga video. Ha? Babago pa nag-uumpisa, tanong agad magkano? Saan binili? Gaya nga ng sinabi kong nakaraan, tapusin nyo muna yung video. Kasi sa bandang walis niya, sabi ko naman, tinuturo ko kung saan ko binibili. Isa lang naman kasi binibilang ko. So yun, ang tanong, magkano? Sasalamin lang ako. Kasi hindi ko na masyadong maninaw. Kapit-kapit. Ayan. Ito ay binili ko nung May 16, 2024. Ayan o. Binili ko kay Easy Airsoft. Lapit ko. Ang makakita. Ayan o. Easy Airsoft. Okay. Ang halaga ng isang rifle, ang halaga niya ay 19,300. 19,300. Yan o. 19,300 yung mismong rifle. Tapos bumili din ako ng gas. Yung 14 kg, 380. Tapos yung parsan na bala, 500. Ayan o. So lahat-lahat ng pinagbayaran ko ay 20,180. Ayan. Nakalis ako ng 180. So, pinagbayaran ko lang ay saktong 20,000. Ayan. Mainit-init na 20,000 ang halaga na pinagbayaran ko dito lang sa baril na ito. Napakamahal. Na sinasabi ko, napakamahal ng baril mo, alagaan mo.
Paano inaalagaan? Ano yung hinihingi? Sabi ng binilang ko, para saan ang gamitin mong bala? Huwag yung mga JR. Pwede sundin natin. Kahit mahal yan, sundin natin. Tapos, may maintenance, alansan. Yun, natakot na pa. Lagi kong inuulit-ulit. Pag may lumaglag na bala, huwag nyo nang damputin. Kahit hindi nyo pa naipuputok, huwag nyo nang damputin. Kasi, baka madampot mo yung pumutok na, tumama na sa isang bagay na binaril mo, nauoblong yun. Ibig sabihin, pag oblong na, babara yan dito sa inyong barrel. Hindi na yan lalabas. So, mag-ipon-ipon na yung bala. Sira. Ang sakit ng ulo natin sa mahal na yan. Tapos, bayaan natin masira, diba? Yun. Huwag kang manghinayang. Napakamura lang ng bala. Napakamahal pag nasira. Kaya pag nalaglag yung bala, kahit hindi mo pa napuputok, alisin mo na lang. Kuha ka ng bago. Ganon. Yun ang lagi kong sinasabi. Tsaka safety. Ingat. Dahil itong mga laruan natin, malalakas yan. Sabi ko nga, kaya niyang bumutas ng lata. Pag ikaw tumama nakatama ka ng tao, ay di sugat. Delikado. Baka magalit yun. Yun. Hanggang dito na lang. Sa susunod na video natin muli, gagawin natin ng review ito. At saka itong isang rifle ko. Tignan natin ito. Tignan natin kung ano ang kanilang kaibahan. Gas type at battery type. Gagawa natin ng review yan. Gagawin natin ng video. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod muli, mga ka-airsoft.